Okay, good morning, good morning, good morning, good morning to every one of us. Nandito naman yung lingkod. To God be the glory, great things He hath done. To love He the world that He gave us His Son. Oh, yeah, there is life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, the moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, people rejoice. Mga kaigsunan na padayon na sab kita nining atak na karon sa kabuntagon sa ato ang subject, the work of Satan, o atong na-take up kagahapon ang tulo ka mga punto dito mga kaigsunan, o nining atak na karon sa kabuntagon na shout out sa tanan nga mga kabinantid pastors, kabinantid churches, members, o dali pa ko makakalimot kung remind na itong mga kaigsunan na nining lawa unyang gabi natay Lord Supper sa tanan nga mga membro sa Dimapako, o gayon yung kalimting doon natay Lord Supper unyang gabi. So ang atong subject karon mga kaigsunan na the work of Satan, o atong nasugdan ni gahapon, o naabot na ta sa ining gitawag nga Satan oppresses main. Atong na-mention kagahapon, Satan uses devices, number 1, to get an advantage over God's people. Nga diin gibakapan sa 2 Corinthians 2:11. O gikaduha, Satan motivates and energize his own minister. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 14. Ikatulo, Satan oppresses men. Atong nang natun-an og nabasa sa Acts chapter 10 verse 38. So at this point of time mga kaigsunan na nata sa ikaupat, Satan tames God's people. Iyahang tintalon ang mga katawhan sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 3 verse 5, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Matud pa sa Cebuano, tungod niini sa wala na ako magapugong, nagsugo usab ako aron mahibaluan ko ang inyo nga pagtuo, tingali nga sa bisan unsang paagi gitintal kamo sa panulay, ug ang among kabudlay mahimong walay kapuslanan. Una mga kaigsunan atong makita ang ikaupat nga punto sa trabaho ni Satanas. Siya gyud ang number 1 nga maninintal sa mga katawhan sa Ginoo. So dili ta magpailad og daghan kay siyang mga strategy. Iyang gamiton ang 3G aron nga ang magbubuhat sa Ginoo mahagbong sa pagpakasala unsa maning 3G. Una dinha
ihatang dalihon sa gold o salapi. Ikaduha, hindi ka madala sa salapi sa maong girl, babae, no? O kung dili ka madala sa niyanang duha salapi o babae, ang ikatulong di dalihon ka diha sa imuhang garbo, no? Ko kining garbo mo gini number 1 nga makapahagbong sa usa ka nilalang tungod kay mao nay dako kay hinungdan ni Lucifer nga diin gihagbong siya sa Dios tungod sa iyang 5 I will, no? O gipalakpakan sila sa iyang mga ikog tungod kay wa siya malampuson sa iyang pagrebilde sa iyang creator. Mao na nga gihagbong siya dinhi tungod sa iyang garbo o bantayan nato ni mga kaigsunan yang maninintal nga dako, no? Ang iyang nagbungan mao ang garbo. Busa iya putang biktimahon. So mao to ang ikaupat nga pamaagi o buhat ni Satanas. Sa ako nang gikaingon nga ato gini siyang mastiron aron nga kabuluta mo fight sa atong kalaban nga di makita, maski di makita pwede nato siyang bukulan. Pinaagi sa sandata o grasyag kaluoy sa Ginoo nga diin mubasi ta kanunay sa gahom sa ato ang Ginoo. So mao to ang ikaupat sa Satan tempts God's people nga makita diya sa 1 Timothy at 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. Ikaduha, ikalima, kini nga gitawag nga Satan ensnares men, no? Unsa ba na yung ensnares? So litag ba, no? So naapod siya litag, mga kaigsunan. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So matod pa sa Cebuano, makagawa sila sa bitik sa yawa nga nagabihag niya ngadto sa pagbuhat sa ihang kabubuton. Grabe mga kaigsunan. So bihagon ka sa dili pa ka mabihag, iha kang litagon. So mga bitik, no? Bitkon ka niya murag manok ba nga gibitik. Unya kulungon dayon ihawon. Mao na ang trabaho ni Satanas. Gusto siya nga laglagon ta niya mga kaigsunan. Usa ayaw mo kalimot kay dili basta ang atong kalaban, powerful usab. So naanata sa ikalima sa ato ang pagtuon sa buhat ni Satanas. At kung sublion, ang number 1 mga kaigsunan nga diin malalangon gid ni ang atong kalaban nga mao si Satanas. Gisulti sa ato ang golden text sa Genesis 3:1-3 nga diin ang puros man maayo ang gihimo sa Ginoo pero naghinok pud siya og tanom dito sa taliwala. Kung atong basahon diya sa Mateo 13, no, 24 hangtod sa 30, dili ang Dios mo ay nagbutang og kadaot diha sa Garden of Eden, kundi si Satanas sa pagkagabi nitanom pud siya og kadtong kahoy nga diin mo'y hinungdan nga namatay ta, no? Diha sa relasyon sa tubangan sa Dios. Sumunang gitagaan og warning sugo ang tao muna mga kaigsunan. So sa hinapos sa ning mensahe karon mga kaigsunan na akong reviewon, Satan uses devices to get an advantage over God's people. Number 1 na Satan ikaduha, Satan motivates and energizes his own minister. Number 3, Satan oppresses men. Daog siya sa mga katawhan. O ikaapat, Satan tempts God's people. Sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. O ikalima, Satan ensnares men. Sa mga kaigsunan, diri sa takutob kay to be continued manggihapon kini. O God willing ug mga adlaw ato gyapon ning ipadayon higala igsoon o ayaw kamo og kalimot sa pag-subaybay o sa sunod sa maong programa nato, The Gospel of the Kingdom. O
ato paning ipadayon og mang adlaw. So hinaot nga napanalanginan ang tanan og sa dili pa nako kini tapuson, sa akong panawagan sa akong mga membro sa Covenant Missionary Baptist Church sa Dimapango, ayaw mo kalimot og unyang gabi sa ato ang Lord Supper. So dinila ko kutob mga kaigsunan. Salamat. Bye-bye.